Magandang araw po sa inyong lahat. This is RDB Real Talk. Sasagutin po natin yung katanungan na ito dahil may natatanggap na tayong mga comments and mga question ay sasagot tayo ng isang tanong. Ang tanong, ano nga ba ang magandang gawin? Mag-business o mag-invest? Personal ko pong sasagutin yung katanungan. Kung ang pipiliin mo ay pagbi-business o mag-i-invest, iyan po ay depende sa tao. Kung gaano kalaking oras ang ibibigay mo sa pag-i-invest at sa pagbi-business. Para sa akin, ano man ang piliin mo, kung ikaw ay magbi-business at sarili mong negosyo ito, ibig sabihin, ikaw ang may kontrol sa pag-asenso at pagkalugi ng negosyo mo. Subalit, napakalaki ng personal growth pag ikaw ay may sariling negosyo. Dahil, in details, lahat ay may experience mo na andyan ang sales, marketing, finance, employment, and especially product learning. Dahil sa mga experience at personal growth na mararanasan mo, ay magkakaroon ka ng self-confidence, learnings, discipline, and strength. Kaya huwag tayong matakot na magnegosyo at huwag tayong matakot na mag-fail. Hindi mo mararating ang success kung hindi mo nararanasang mag-fail. Dahil failure is part of a success. You never taste the sweet unless you didn't taste the sour. Ang pagbi-business at pag-i-invest ay pareho lang negosyo. Dahil kung ikaw ay mag-i-invest, maglalabas ka rito ng sarili mong pera na ipapahawak mo sa ibang tao. Either sa kaibigan mo, sa kakilala mo, o sa isang kumpanya na pinagkakatiwalaan mo. Kung pera ang ibinigay mo, automatic, pera rin ang gusto mong ibalik sa iyo. I-invest mo yung pera mo sa kanila at ito naman ay i-invest nila sa mga negosyo na sa tingin nila ay kikita. So, pwede nila yan ipasok sa cryptocurrency, sa forex, sa real estate, or sa isang kumpanya na kumikita na. So, sa makatuwid, pera lang ang gumagana rito. Pera mo lang ang isinare mo. So, wala kang control kung kikita siya o hindi dahil ipinagkatiwala mo yung pera mo sa ibang tao. So, sa pag-i-invest, dito pumapasok yung ang gumagalaw rito ay ibang tao, hindi ikaw. Dahil ang pinapagalaw mo lang ay ang pera mo. Dito, wala kang personal growth. Mataas ang risk dahil wala kang control. Ganon din naman sa pagbi-business. May risk din. Pero, ikaw ang kumokontrol at magkokontrol sa mga risk ng negosyo mo. Pero sa investment, sa pag-i-invest, wala kang ambag doon sa risk. Doon sa mga panahon na nalulugi o bumababa yung kita mo. So, wala kang magagawa doon. So, ibig sabihin, yung personal growth sa pag-i-invest ay nawawala. So, ang may papayo ko, mas maganda ay mag-business tayo. Dahil sa pag-i-business, meron ding risk, pero we can manage the risk. Unlike dito sa pag-i-invest, maglalaan ka ng pera, maglalabas ka ng sarili mong pera para i-invest sa ibang tao na siyang magpapatakbo at magpapalago ng pera mo. Pero, ang risk ay nasa iyo, sa kanila ay wala. Dahil sa pagbi-business, dito lang natin may experience yung calculated risk na tinatawag. Unlike sa investment, wala tayong magagawa doon dahil ibang tao ang humahawak ng pera mo. Overall learnings ay nasa pagbi-business. Ano man ang piliin mo, pagbi-business o pag-i-invest, iyan ay parehong negosyo dahil parehas pera ang gumagalaw dito. Ang pag-asenso ay hindi minamadali. Tandaan lang natin, di baling mabagal, basta umuusad, mararating rin natin yung success na tinatawag. Bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin ito sa inyo. God gave a test
before he give him bless.